Aprobado na mga kapatid ng Amerika ang malaking halaga bilang tulong sa sandatahan ng Pilipinas. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Mula rito kay John Reps mga kapatid, mga warship ng Amerika sa Scarborough Shoal nakasabay ng mga mangingisdang Pilipino at Philippine Navy. Bibili ulit ng panibagong barkong pandigma. Samahan ninyo ako mga kapatid, panoorin natin to. Pero bago yan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe dito kay John Reps. At kung ikaw naman ay bago pa lamang dito sa ating YouTube channel, wag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page mga tol, wag mo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 192,000 na po tayo. So ngayon tayo ay magbibigay ulit ng komentaryo, reaksyon at opinion mga kapatid. Samahan ninyo ako, pwede rin kayo magbigay ng komentary sa ibaba. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Inihayag ng Philippine Navy na kasado na ang budget nito para makabili ng dalawang karagdagang barkong pandigma. Hoy! Habang nagbigay rin ng Amerika ng 146 billion pesos bilang tulong na mapalakas ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Alamin na buong detalye mamaya. At isang R. Labor class destroyer ng Amerika ang nakasabay ng mga mangingisdang Pilipino sa Scarborough Shoal habang nasa routine operation ito. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Napaka-importante talagang malaman natin yung mga ganitong klaseng balita kasi minsan hindi natin to napapanood sa mga sa mga media mismo, sa mga mainstream media, hindi natin sila napapanood. Kadalasan napapanood lang natin to sa mga vlog, 'di ba? Sa YouTube ganyan. Pero importanteng malaman pa rin natin yung tungkol sa mga ganitong klaseng balita. Wow na wow! Laki mga idol! Yung mga mangingisda, napapawaw sila pag nakikita nila yung US warship. Pero kapag ang nakikita nila mga tol, yung mga Chinese warship, naku po, napapaatras sila no? Naghahanda ang Department of National Defense na pumirma ng kontratang nagkakahalaga ng 585 million US dollars Wow. o 34 billion pesos para bumili ng dalawang bagong frigate para sa Philippine Navy. At isang notice of award ang formal na nagkukumpirma na muling napili ang kontratista na South Korean shipbuilder na HD Hyundai Heavy Industries. Ang Maganda kasi mga tol yung mga gawarin ng Korea. Actually mga kapatid, kung maaalala ninyo, yung Hyundai hindi pa siya ganun kasikat dati sa Pilipinas, 'di ba? Yung mga sasakyan nila. Pero ngayon, talagang na sila mga tol, kilala na sila sa buong mundo at saka hindi lang mga sasakyan, mga kotse ang ginagawa nila, no. Ito, tingnan nyo, sila rin mga kapatid, yung pangalang Hyundai, nagde-develop na rin sila ng mga barko at doon nga tayo bumili nitong mga nakaraang barko natin tulad ng mga BRP Diego Silang, mga ganun. So sila ulit mga tol yung gagawa ng panibagong barkong pandigma na naman ng Pilipinas. paparating na kontrata ay nagdaragdag sa lumalaking listahan ng mga kasunduan sa depensa sa pagitan ng Pilipinas at South Korea, kung saan sa nakalipas na 5 taon ang South Korean shipbuilder ay nakapaghatid sa bansa ng 4 na frigate sa Philippine Navy. Nagtatayo rin ito ng 6 pa na offshore patrol vessels, kung saan ang una ay magiging BRP Raha Sulaiman at nakatakdang darating ito sa bansa sa January 2026. Pero talagang ang inaasam-asam ko mga tol bilang isang mamamayang Pilipino na sana dumating ang panahon na tayo na yung gumagawa mismo ng sarili nating barkong pandigma. Again mga kapatid, ang Pilipinas o yung structure ng Pilipinas ay hindi bago. Yan na ang structure ng Pilipinas mga kapatid. Mula pang magsimula ang republikang ito, ang Republika ng Pilipinas. Ibig sabihin mula nang unang-unang magkaroon ng presidente ang Pilipinas mga tol, ganito na talaga ang structure natin. Napapalibutan tayo ng karagatan, katubigan, tayo'y kalat-kalat na mga pulo. Sa madaling salita, hindi na dapat bago sa atin na magkaroon ng mga barko kasi yun talaga dapat ang sasakyan natin. Yun talaga dapat ang meron tayo, pagawaan ng barko kasi nga napapalibutan tayo ng katubigan. Pero kita nyo naman mga tol, 'di ba?
Kita nyo naman 2025, bumibili pa rin tayo ng barko sa ibang bansa. Ayon sa mga mapagkukunan, ang bagong karagdagang frigate para sa Philippine Navy na nagkakahalaga ng 34 billion pesos ay tinatayang aabot pa sa 42 billion pesos kasama ang mga armas nito at inaasahang ibabatay ang disenyo nito sa Malvar class na pinakabagong barkong pandigma ng Philippine Navy na armado ng 16 cell vertical launching system, 8 Sea-Star anti-ship missile launcher, Gok Dines 34mm close end weapon system, 74mm main gun, 2 triple torpedo launcher at isang advanced na ASAR radar. Ang mga pagkuha na ito ay bahagi ng modernisasyon ng Philippine Navy na naglalayong palakasin ng seguridad sa karagatan at paliitin ang mga agwat sa kakayahan sa mga katapat nito sa rehiyon. Ang pagsisikap ay bahagyang hinihimok ng pagtaas ng tensyon sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Pero dapat kahit na walang tensyon, walang agresyon, dapat talaga meron tayong sarili nating pagawaan ng barko. Kasi biruin mo mga tol, North Korea, 'di ba? Kung titignan mo, napaka-isolated nilang bansa pero sila gumagawa mismo ng nuclear powered submarine nila. Tayo wala pa rin tayo nun mga tol. 'Di ba? Taiwan nga napakaliit na isla, meron na Tala, inaprubahan naman ng Kongreso ng Amerika ang 2.5 billion US dollars o humigit kumulang 146 billion pesos na bagong tulong pansiguridad para sa Pilipinas sa panahon ng paglala ng tensyon sa West Philippine Sea at sa mas malawak na rehiyon ng Indo-Pacific. Inaprubahan ng pondo nakaraang linggo bilang bahagi ng 2026 National Defense Authorization Act, isang taunang panukalang batas sa patakaran ng Pentagon. Ang garantiyang ito ay nag-aalok ng ilang antas ng katiyakan mula sa nag-iisang kaalyado nito sa kasunduan sa panahon ng paghimok ng Administrasyong Trump sa mga kaalyado ng Amerika na gumawa ng higit pa para sa kanilang sariling depensa. Sinabi ng US Congress 146 billion pesos, yun mga tol, malaking bagay na yun. Na ang hakbang ay naglalayong palalimin ang kooperasyon sa depensa ng Amerika at Pilipinas at palakasin ang mga kakayahan sa militar at interoperability ng Pilipinas at mga puwersa ng US. At again mga tol, tulad nga nung kaninang sinasabi ko na sana magkaroon tayo ng sariling pagawaan ng barko na tayo na mismo yung gagawa ng ating mga barkong pandigma. Bagamat maraming salamat dito sa Amerika sa ganitong klaseng tulong sa pagbibigay ng 146 billion pesos na pampalakas sa ating sandatahan mga tol, sana dumating ang punto ng ating buhay o ating existence dito sa daigdig na ang Pilipinas ay kaya nang tumindig sa sarili niya mga paa. Isa lang talaga mga tol ang pinakamatinding kalaban natin hindi yung China Isa sa mga pinakamatinding kalaban natin mga tol, korupsyon dito sa ating bansa. Mismong mga kababayan natin mga tol. Biruin mo, napakayaman ng Pilipinas. Sumatotal mga tol, itong 146 billion na to, 'di ba? Ganyan din mga tol yung ninanakaw ng mga buhaya rito tignan nyo kung ano yung pwede sanang gawin nun para sa ating sandatahan para hindi sana tayo nabubuli. Ayon naman sa senador na si Bill Haggerty, habang ang Amerika umano at Pilipinas ay nahaharap sa lumalaking hamon sa seguridad at kasaganaan sa West Philippine Sea at sa mas malawak na Indo-Pacific, ay mahalaga para sa dalawang bansa na palalimin umano ang kooperasyon. At sa ibang balita naman mga kabayan, inihayag ng Philippine Navy noong Miyerkules na nagpadala ito ng 2 sa mga barkong pandigma nito upang bantayan at i-escort ang isang frigate ng China na namataang nakatambay 41 nautical miles timog kanluran ng Capones Island sa Zambales. Grabe 41 nautical miles. Ay naku po. 41 nautical miles. Sa kanila, lumapit ka ng ganyan, baka kanyunin ka na nila. Samantalang tayo mga tol, tinatambayan lang tayo 41 nautical miles mula sa kalupaan ng Zambales. Meron tayong 200 nautical miles exclusive economic zone. 200 samantalang sila mga tol, nasa 41 nautical miles lang ang lapit nila.
Sa isang payag, sinabi ng Philippine Navy na ipinadala ng Northern Luzon Naval Command ang BRP Emilio Jacinto at guided missile frigate na BRP Diego Silang matapos ipaulat ng mga miyembro ng lokal na maritime community na nakita ang frigate ng People's Liberation Army Navy ng China. Sa panahon ng pagpapatrolya ng barko ng Philippine Navy ay nakumpirma ang presensya ng isang Jiangkai Class 2 frigate Type 054A na may bow number na 569 sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. At sa pagharap ng dalawang barko, pinanatili ng dalawang barko ng Philippine Navy ang profesional at maingat na postura habang matatag na iginigiit ang mga karapatan ng Pilipinas sa soberanya. Paulit-ulit na nag-radio challenge ang Philippine Navy na binabanggit ang UNCLOS at inalalayan ang isang kontrolado at hindi eskalatory na paraan ng pagpapaalis sa lugar. Samantala ilang araw matapos yan ay inihayag naman ng isang mangingisdang Pilipino na nakasabay nila ang barkong pandigma ng Amerika malapit sa Baho de Masinloc. Wow. Dito sila sa 14119. Parang USDP yata ito. 115 yung numero mga idol, 115. Sa Kahit yung mga mangingisda parang namumukaan na nila at nakikilala na nila kung anong barko no? binahaging video ng mangingisdang si Rolly, ang warship ay mayroong numerong 115. Ibig sabihin mga kabayan, ito ay ang USS Rafael Peralta na isang Arleigh Burke-class destroyer. Sinabi rin niyang ang barko ay mayroon umanong hila-hilang bagay at malamang ito ay isang sonar upang madetect kung mayroong mga submarine sa paligid. Kung pagbabasihan naman ang post ng US 7 Fleet ay nakadeploy ang USS Rafael Peralta sa West Philippine Sea para sa isa umanong routine operation. Ito yung mga bagay na ikinagagalit din ng China. Yung mga routine operation na yan. Bagamat yan ay naaayon naman sa international na batas. Laging sinasabi ng China wala daw karapatan ng Amerika dyan dahil hindi daw sila party sa region na to. Ibig sabihin hindi naman sila taga rito eh. Bakit sila umaabot dito? Wow na wow, ang laki mga idol. Dito sila sa 14119. Parang USDP yata ito. 115 yung numero mga idol, 115. Parang USDP. Parang Mga mangingisda no? Kabisado na nila yung mga mukha eh. may hinahila sila oh. Laki-laki nito mga idol oh. USDP yata ito oh. Nakita natin ha. Alright mga kapatid, so eto na nga ang mga video ang ating napanood mula rito kay John Reps, no? Isa-isahin natin, recap lang natin mga tol kung ano yung mga laman nito. Unang-una mga kapatid is yung panibagong dalawang barkong bibilhin ng Philippine Navy sa South Korea. Ano masasabi ninyo dyan? At doon sa budget na inaprubahan ng Senado ng Amerika bilang tulong sa ating sandatahan. Anong masasabi ninyo doon? At dito sa US warship na nakasabay ng ating mga mangingisdang Pilipino sa may Scarborough Shoal. Buti na lang US warship ang nakasabay nila kasi kung China warship yan, baka malamang tinakot-takot pa sila niyan. No? Anong masasabi ninyo dyan mga tol? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.